Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, kilos protesta sa tapat po ng Korte Suprema hinggil sa gagawing oral argument sa big time power rate hike kaliwat kanan na. Ilang militanteng grupo magsasagawa uli ng blackout protest mamayang gabi. Maghahanda kami para lang sa pagkakatay ng ilaw sa ilang mga komunidad bilang protesta sa napakatakot nila sa kuryente. Kaso o kampo ng whistleblowers pumalag din sa akusasyon ni Senador Bong Revilla, dati abogado ni former Chief Justice Renato Corona, sang-ayon sa ibinulgar ng senador. Naniniwala si Senator Revilla doon sa sinasabi niyang nagsisinungaling ang mga whistleblowers, ay doon sana niya kinonfronta ang mga whistleblowers. Ito po isang konfirmasyon. Matagal na po namin sinasabi na yan po proseso ng impeachment ay moro-moro lang. Headlines. Grupo naman na magsasaka gumawa na ng sariling hakbang para masawata ang talamak na rice smuggling activities. Dinala nila yung piso-piso dito sa Senado. Yung signify na ang mga magsasaka sawang-sawa na dun sa mga smuggle na pumapasok. Nagkakasakit dahil sa matinding lamig sa Baguio. Dumadami pa. Balitang negosyo natin, 5 exit points sa North Luzon Expressway malapit ng buksan sa publiko. At sa ibayong dagat, 28 tao sugatan sa panibagong pagsabog sa Bangkok, Thailand. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buhay Pilipinas, tanghali po ngayon ng Martes, January 21, 2014. Ang numero unong RMN News Nationwide, ako si Buddy Oberas. Live tayo sa DYRI 774 RMN Iloilo, EXPR 603 RMN Pagadian, DWRS 927 RMN Vigan, at sa DYRR 792 RMN Ormoc. Live pa rin international via Ustream, search RMN Manila. Live sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon. Pagyang tumaas mga kasamang temperatura sa Metro Manila at Baguio City, Martes na umaga. Ayon sa Pag-asa, tumaas na halos 3 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila mula 18.4 degrees patungong 20.7. Inala ang temperatura sa Metro Manila sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 6 na umaga dyan sa Diliman, Quezon City. Uminit din daw po ng bahagya sa summer capital ng Baguio, kung saan ay nasa 12.5 degrees ang temperatura. Mas mainit ito kumpara sa 8.4 degrees na naitala kahapon umaga. Ipinalala ng Pag-asang mararanasan pa rin ang malamig na klima hanggang katapusan ng Pebrero. Habang patuloy po makaka-apekto naman ang hangin amihan na nagdadala ng malamig na hangin sa Luzon. Live via satellite. RMN News Nationwide. Headlines. Kaliwat kanan na ay sinasagawa kilos protesta ng mga militanteng grupo sa tapat ng Korte Suprema hinggil sa isasagawang oral argument mamayang hapon. Sa interview ng RMN kay Bayan Secretary General Renato Reyes, mariinyang tinututulan ang mataas na singil sa kuryente ng Meralco. Nanawagan din sila sa Korte Suprema na pakinggan sana ang hiling ng taong bayan at huwag katigan ng mga malaking korporasyon at tanging layunin kumita lamang. Ganito kami para pagpahayag ng ating pagtutol sa napakataas na singil sa kuryente at ipanawagan sa korte na sana pumanig yung korte sa maliliit na mamamayan, sa maliliit na consumer at huwag pumayag sa mga sambuhalang korporasyon na ang layunin talaga ay kumita at ipasa lang ang gastusin sa ating mga kawawang mga consumer. Sinabi pa ni Reyes na may marelista na nagpalipas na magdamag sa labas ng Korte Suprema para umantabay sa oral argument. Anya, magsasagot din sila mamayang gabi ng panibagong blackout protest na lalahukan iba't ibang komunidad.
Well, kagabi, mayroon naman silang mag-vigil, may nagprotesto na rin po ng pagpapatay ng ilaw. Hanggang tanghali kami dito sa Supreme Court at mamayang gabi mag-aanda kami para lang sa pagpapatay ng ilaw sa ilang mga komunidad bilang protesta sa napakatakot din sa kuryente. Sa mas maraming komunidad ang lalahok mamaya. Ito na po ay mahalaga dahil na po hindi pa tapos ang labang ito. Ang PRO ng Korte ay 60 days lamang. Ibig sabihin sa Pebrero, baka tumaas na naman ang tingin at magulit na lang tayo. Pinapataw na sa atin yung 4 pesos at 14 centavo per kilowatt hour. Thank you, General ko. Samantala, isinara na ang daan ng Padre Paurat. Nakantabay na rin mga polis para sa seguridad. Kabilang sa mahaharap mamaya sa gagawing oral argument sa Korte Suprema ang mga kinatawan po ng power producers at mga consumers kaugnay sa dagdag singil ng kuryente ng Meralco. Sa interview ng RMN kay Bayan Muna Congressman Carlos Zarate, kanya namang tatalakayin anya kung unconstitutional ba ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Pagtataka, no? Mula nang maitatag itong IPIRA noong 2001, sinasabi nito, ini-reform na ito ang power industry. Papasok yung mga tatayo ng maraming planta. Pero mahigit na isang dekada, ang ginagamit pa rin mga planta nung karamihan, no? Nung mga bumili, nung facilities nung napukor, ayun na yun na pa rin na mga plantang yun, no? Rehabilitate lang punti. Pero talagang hindi pa rin sinasabi mo na maramihan yung pumasok sa industriya. Ang kaya nga niyan, sinasabi natin na mukhang failure nga itong IPIRA na ipinapangako nito mula noong 2001 na bababa yung presyo ng ating kuryente. The industry will be deregulated. Iginit pa ni Zarate na ang paniningil ng Meralco ay hindi saklaw ng Energy Regulatory Commission. Nauna na pong iginit ng mga petitioner na ang constitutional ang 4 pesos and 15 centavos per kilowatt hour rate hike dahil nilalabag ito right to due process ng mga consumers. Headlines. Sa pang balita ay pumalagpo ang kampo ng mga whistleblower sa naging pahayag ni Senador Ramon Bong Revilla kahapon. Ayon kay Attorney Levito Baligod, legal counsel ng mga whistleblower, kahit ano pa ang sabihin ni Revilla, matibay daw ang hawak na ebidensya laban dito. Naniniwala si Senator Revilla doon sa sinasabi niyang nagsisinungaling ang mga whistleblowers ay dapat noong 2 pagkakataon na humarap ang mga whistleblowers sa Senado ay doon sana niya kinonfronta ang mga whistleblowers, lalo't lalo na sinasabi ni Senator Revilla na sinisira lamang ang kanyang reputasyon. Ang nangyari po, hindi naman nagtanong si Senator Revilla doon at ang ginawa yata niya ay binoykot niya yung hearing, hindi siya nagpakita. Pagkatapos ng ilang buwan, sinasabi niyang winawasak ang kanyang reputasyon, ay ngayon lamang siya magsasalita. Sinabi pa ni Baligod na kung mahina ang kanilang ebidensya, hindi na sana nasampahan ang kaso si Revilla sa Ombudsman. Kasama sina Senador Juan Ponce Enrile, Jingo Estrada at ang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Maaalala po natin na noong nag-conduct ng special audit yung COA for the 2007 to 2009 na PDAF ng mga legislators ay kasama si Senator Revilla sa mga pinadalhan ng COA ng sulat, letter inquiry, para i-confirm kung yung mga kalakip na dokumento na nagpapakita ng pirma ni Senator Revilla ay totoong pirma niya. At ang sagot ni Senator Revilla ay inamin niya na pirma niya yung mga nandoon sa mga dokumento na yan. Bakit naman ngayon ay sinasabi niyang hindi na raw niya pirma at kitang-kita daw na iba-iba yung kanyang pirma? Sinang-ayuna naman ni Attorney Judd Roy, dating defense lawyer ni former Chief Justice Renato Corona, ang pahayag ni Senador Ramon Bong Revilla na personal na hiningi bilang palato ni Paulong Noy ang kanyang boto para mapatalasik sa pwesto ang kanyang kliyente. Sa interview ng RMN kay Attorney Roy, sinabi nito na noon pa nila sinasabi na moro-moro ang impeachment case laban kay Corona pero walang pumansin sa nila. Ayan pong proseso ng impeachment ay moro-moro lang at ito talaga ay niluluto. Ngayon, ang itinatanggi po ng palasyo, yung mga sinasabi ni Atty. Bong, na wala daw sinabing ibalato na sa kanila at ganun. Nagtataka naman ako. Deklarado naman yan si Presidente, si Secretary Rojas at si Secretary Abad na gusto nila ang maging hatol conviction. Ang Malacanang hindi po nababahala sa impeachment case na isasampa kay Pinoy. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Ng
palasyo ng Malacanang na hindi uurungan ni Pangulong Noynoy Aquino ang anumang impeachment case laban sa kanya na isasampan ng mga kritiko nito sa Kongreso. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, ang Kongreso ay hiwalay na sangay ng gobyerno kaya't malaya ang mga ito na gawin kung ano ang kanilang ninanais na nakapaloob sa kanilang mandato. Bahala na niya ang mga mambabatas kung isusulong ng mga ito ang impeachment laban sa Pangulo. No comment naman si Coloma kung magkatagumpay nga ba ang isasampang impeachment laban sa Pangulo dahil nabatid ng mayorya sa mga mambabatas ay mga kaalyado ng administrasyon. Nabatid na nabuhay ang impeachment case o ang impeachment laban sa Pangulo matapos akusahan ni Senador Ramon Bonrevilla Jr. ang Pangulo na manghimasok o na nanghimasok sa impeachment process laban kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Pasok na balita ay muling sinampa ng kasong plunder si Paulong Noynoy Aquino sa Ombudsman dahil sa manoy manumaling pagpapalabas sa 125 million pesos Malampaya Fund. Kasama rin sa kaso sila Budget Secretary Butch Abad, Agrarian Reform Secretary Virgilio de los Reyes, Janet Napoles at siyam na iba pa. Sa 16 na pahina pong reklamo iginit ng KMP, kirusang magbubukid ng Pilipinas na illegal ang pag-aproba ni Pinoy sa pagpapalabas ng pondo sa Department of Agrarian Reform para sa mga bogus na non-government organizations ni Napoles. Headlines. Nangangalap ngayon ng pondo iba't ibang member ng mga irrigators sa bansa bilang pabuya sa mabilis na ikadaragip na lahat ng rice smugglers. Kabilang si David Tan, umano'y rice smuggling king. Sa interview ng RMN kay Rosendo So, convener ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ibinigay nila kay Senator Cynthia Villar, Chairman ng Senate Committee on Agriculture, ang kabuang 55,000 pesos na tigpipisong bariyang nakalap daw nila. Nag-angkat ng pera yung unang samahan ng Irrigators Association ng Region 1 and 3. Nag-bus sila from Pangasinan and part of Ilocos tsaka itong Region 3. Dinala nila yung piso-piso dito sa Senado kay Madam Cynthia Villar. To signify na ang mga magsasaka sawang-sawa na dun sa mga smuggle na pumapasok at dapat ulihin na ito para mahinto itong lugi ng ating magsasaka. Bukas nakatakdang bususin po ni Senator Villar sa Senate Inquiry ang mga dahilan kung bakit patuloy pa rin rice smuggling at alamin ang lahat na masangkot sa illegal na gawaing ito. Kasama marami na napapaulat ngayon nagkakasakit dahil sa matinding lamig na nararanasan sa Baguio at Benguet. Ayon kay CAR Regional Director Amelita Pangilinan ng DOH, 18 tao na ang ospital sa Baguio General Hospital and Medical Center dahil sa ubo at sipon. Anya mas magandang manatili na lamang ang mga residente sa loob ng bahay para mapanatiling mainit ang katawan at maiwasan po ang paghina ng immune system. Makababuti din anya ang pagsuot ng makapal na damit, pagkain na may init na pagkain at may sabaw, at palagi ang paghuhugas ng kamay para maiwasan ang pagkalat ng virus. RMN News Negosyo. Mga kasama, malapit na pong buksan ang 5 exit points sa North Luzon Expressway. Yan ang kinumpirma ni Manila North Tollways Corporation President at CEO Rodrigo Franco sa RMN. Anya, ngayong araw ay ilolaunch po nilang project na tinatawag na Metro Expressway Link. Kasalukuyan po kasing kinoconstruct natin ang Harbor Link. Ito yung unang proyekto na magdudugtong sa inlet papunta ng North Harbor. Ang unang segment po nito, magkakaroon tayo ng exit sa MacArthur Highway sa Valenzuela. Malapit na pong itong buksan. Ang pangalawang segment ng Harbor Link, mag-uumpisa na rin po ang construction nito para magkaroon tayo ng panibagong exit sa C3 in Valenzuela. Ngayon po, yung last segment ng Metro Expressway Link, ang tinatawag naming connector, ngayon ay tinatawag din siyang segment 10.2. Ito naman po ang mag-i-extend ng expressway mula sa C3 papuntang Santa Mesa. Yung testigo sa rice smuggling na si Jess Aranza lumutang sa DOJ. May balita live si Angel Ronquillo. RMN Report. Angel. Pabalikan po natin ang balitang yan. May kaugnayan sa paglutang ni Jess Aranza ng Federation of Filipino Industries. RMN News Abroad. Sugatan, mga kasamang 28 tao sa naganapong pagsabog. Dalawa ito habang nagsasagawa ng kilos protesta sa Bangkok, Thailand. Ayon kay National Security Chief Paradon Patanabuth, kabilang sa mga sugatan ng isang foreign journalist. Narito yung 2 pagsabog din na nangyari sa Bangkok na nasugat naman ng 12 tao. Palihan natin ang breaking news. Maglutang po ni Jess Aranza kaugnay sa rice smuggling. Si Angel Ronquillo. Angel.
ang body nagtulong nga dito sa Department of Justice ang testigo sa talamak na rice smuggling sa bansa na si Federation of Philippine Industries Chairman Jesus Aranza. Si Aranza ay nakipagpulong kay Justice Secretary Laila de Lima upang ilahad ang kanyang nalalaman sa nasabing anomalya. Ibinigay ni Aranza de Lima ang mga diretsyo na magpapatunay na ito nga si David Silbangaya at David Sala isang tao lamang at ito nga ang tinuturo na hari ng rice smuggling sa bansa. Samantala kinumpirma din ito nga si Justice Secretary Laila de Lima na ito nga si David Sanbangayan at David Tan ay isang tao lamang. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Secretary Laila de Lima. Na may admission on the part of David Sanbangayan that aka David Tan. That's in a complaint affidavit in the libel case that he files against Mr. Aranza several years ago, and a certification which he attached to his own complaint, a certification from an firm, an entity about a particular client. Yeah, a reputable company at nakasabi rin doon na Davidson yan also known as David Tan. David Tan of Davidson Sangayan. And remember, I told you about this when he talked to me when he came over that day. That Davidson. Yan nga ang pahayag itong si Justice Secretary Laila de Lima na kung saan ito nga si mismong si David Sanbangayan ay inadmit niya o inamin niya na siya mismo itong si David Tan na nagsampa nga ng kasong libelo laban nga dito kay FBI Chairman na Jesus Aranza. Kasama mo sa Manila para sa DZEX 558 in the Rancho Tatak RMN. Kasama niyo po sa serbisyo publiko sa ngalan ni Weng de la Peña o si Buddy Oberas. Pansang pagsasarang boses ng balita. RMN News. Alas 12:20. That news was brought to you by Smart Eraser. Suabe sa presyo.